'Cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go
Amen. Praise the Lord mga kapatid. Salamat sa awit. Papuri sa Panginoon. Ma'am Karin, ano po? At good morning sa mga nariyan sa live ngayon. Especially kay Sister Tintin Joy, Christine Joy. Welcome po, Sister Christine Joy. At ako'y natutuwa at nakaka-connect ka sa live po. Alam mo Sister Tintin kung sino mas natutuwa. Mas natutuwa si Jesus dahil patuloy kang kumukunik sa kanya po. Pagpatuloy mo lang yan at gusto ng Panginoon na patuloy kang lumapit sa kanya, magbalik yung dating masipag na Christine Joy na nakilala namin po. Sige, alam natin busy si Sister Christine pero yan ay tunay na lingkod ng Panginoon. At good morning sa lahat na nandyan sa live ngayon, si Ate Christy, Kuya Edgar, Sister Marilyn, Sister Des Flores, Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, Kuya Melchor, Kuya Narsing, at si Kuya Munching, Nanay Narisa, at si Janice, Daddy Pogi, si Ma'am David, si Pastor Payod. Nandiyan kayo, mga gumagayak sila ngayon papunta sa school. At sino pa? Sister Nimpa Rivera at sa mga relative Sister Nimpa sa Bukidnon. Sandali, tingnan natin si Pastor. Saan na yan? Screen. Ito, ayan. Ayan, ipagkalab na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po, Brother Melvin. Happy midweek po sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Ngayon po ay August 7. Tinig ng tungkulin. So, anong tungkulin natin mga kapatid? So, marami tayong mga tungkulin. At isa dito ay ang maglingkod sa Panginoon. Sabi dito, Ecclesiastes 9:10, anumang masumpungang gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong lakas. Dahil yung context ng Ecclesiastes 9 ay tungkol sa kamatayan. No? Sinabi rin dito sa Ecclesiastes 9 na ang patay na leon ay mas maigi pa ang buhay na aso. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa mga oras nito ay kami buhay, tumadalangin, aming inilalapit ang aming pong mga lakas. Nawa Panginoon, gamitin namin ito sa inyong gawain at gamitin namin ito sa lahat ng mga trabaho namin na maging mahusay kami doon, Panginoon, sa lahat ng meron kami na ipinagkaloob niyo po sa amin. At kayo po ang mapapurihan at hindi kami. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan na Jesus. Amen. Gawin mo ang lahat ng buong lakas mo. Bakit? Dahil sa kamatayan, hindi na tayo makagagawa pa. So yan ang pinaka-mensahe niyan mga kapatid ko. Sabi pa dito, ang tinig ng tungkulin ay tinig ng Diyos. Isang likas at isinugo ng langit na patnubay. Nakalulugod man ito o hindi, dapat nating gampanan ang katungkulan na tuwirang nakalatag sa ating landas. So sabi po dito mga kapatid, dapat nating gampanan ang lahat ng ating pong dapat gawin. Ayan, tungkulin nating paglingkuran ang ating Panginoon. Kung nais ng Diyos na dali natin ng isang mensahe sa Ninive, hindi makalulugod sa kanya punta tayo sa Joppa o Capernaum. May mga dahilan ang Diyos sa pagsusugos sa atin sa lugar kung saan pinapupunta ang ating mga paa. So ibig sabihin mga kapatid, kung saan tayo naroroon ngayon, ito yung dahilan. Dito ang kalooban ng Panginoong Diyos. Ayaw niya na papuntahin tayo sa Joppa. So ano ibig sabihin niyan mga kapatid ko? Si Jonah ay ang kalooban ng Panginoon, ang utos ng Diyos ay pumunta na sa Ninive na mortal na kaaway niya. Umubos ng kanyang, pumatay ng kanyang mga angkan. At sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive para sila ay ma-convert at hindi sila mawasak, hindi sila masunog. Gawin yun sapagkat kalaban niya ngayon. Kaya pumunta siya sa lugar, sa Joppa o Capernaum, sabi dito, at hindi pumunta ng Ninive. At alam natin ang story, siya ay napabalik ng Panginoon sa pamamagitan ng bagyo at gumamit ng Panginoon ng isda para makabalik siya sa Ninive. Kasi gusto ng Panginoon kung saan tayo nilagay na lugar, doon
sapagkat may tayong mahalagang dagat sa lupa. Ang mga maliliit na asong gubat ang sumisira sa mga puno ng ubas. Ang konting mga pagpapabaya, konting pagkukulang, konting hindi pagtatapat, konting pagtalikod sa prinsipyo, sa kapwa, naghihiwalay nito Diyos. So ano po yung naghihiwalay sa atin sa Panginoon? Naghihiwalay sa atin sa paglilingkod sa Panginoon, yung konting hindi pagtatapat, yung kaunting na pagpapabaya, mga kapatid. Yun yung sumisira sa atin sa paghiwalay natin. No, nawawala yung paglapit natin sa Panginoon. 'Di ba nga kapag mayroong maliit na space, no? Malayo na agad yun, yung maliit na space. Kapag yung bagay ay hindi natin napagtapatan, laking bagay, mga kapatid. So kinakailangan na tayo ay maging tapat doon sa maliit na bagay na yun. Hindi dito pinagbabasihan kung gaano kalaki yung ating responsibilidad na gawain ng Panginoon. Ang tinitignan dito, gaano ba tayo katapat doon sa responsibility na ibinigay sa atin ng ating tagapagligtas. Sa mga maliliit na bagay ng buhay, nahuhubog ang espiritu at nalalaman ang ugali. Yaong mga nagpapabaya sa maliliit na bagay ay hindi magiging handang tiisin ang matinding mga pagsubok kapag dinala ang mga ito nila. So ibig sabihin, mga kapatid, so may mga maliliit na bagay na mga pagsubok na dapat nating lagpasan, no? Para sa susunod na malaking pagsubok, kayang-kaya na natin ito sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sa mga maliliit na tungkulin, kapag nagampanan natin ito, handa na tayo sa mas malaking tungkulin. Eh sa maliit pangalan tungkulin, di na natin kaya. Lalo na sa mas malaking tungkulin. Alalahanin natin hindi natatapos ang pagbuo ng karakter hanggang magwakas ang buhay. So, sabi dito, bawat araw ang mabuti o masamang laryo ay nailalagay sa istruktura. Maaring ikaw ay nagtatayo ng baluktot o may pagkakaangkop at pagkatama na magpapaganda sa templo ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, yung karakter natin, yung paglago natin sa karakter ay talagang progressive, unti-unti. Hindi yan naaabot agad hindi yan naaabot na perfect dito sa lupa. Ang nagpe-perfect niyan ay ang Panginoon pagdating ng glorification, pagdating ni Jesus Christ. Kaya nga, yung kaligtasan, yung justification, we are justified. No, hindi sa ating mga gawa. Malinaw yan. Yung sanctification, yung pagpapabanal na proseso patungo sa Panginoon. Yung karakter na huhubog, hindi nagwawakas, mga kapatid. Tuloy-tuloy yun sa tulong ng Panginoong Diyos. Hindi yan perfection, mga kapatid. Kundi yan ay pagpapabanal sa Panginoon. Patuloy. Kasi pag perfection, titigil ka na dun eh. Di ba? Perfect ka na eh. No? Wala na. Hindi ka na didiretso. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi tayo na perfect. Kundi progressive yung pagpapabanal natin. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Ayan, at ang glorification pagdating ng Panginoon ay i-glorify niya tayo. So, yung process ng salvation ay hindi yun sa ating effort. No, kundi yun ay sa ating Panginoong Diyos. So, yung karakter natin, mga kapatid, huwag natin, ay napakabait ko na ngayon. Sobrang matulungin ko na ngayon. Hindi pa, mga kapatid, tuloy-tuloy. Sapagkat ang isang tao, napakarami pa nating kulang. At ang tanging lamang makapupuno sa ating pumbuhay ay ang ating Diyos. Sa makatuwid sa paghahanap, kaligtaan ang mga pagkataong dumating sa iyo araw-araw. Siya na nagpapabaya sa maliliit na bagay, ang sabi diyan. Gayunman ay nagmamalaki sa kanyang sarili. Na handa siya makagawa ng magagandang bagay para sa Panginoon ay nasa panganib ng tuluyang pagkabigo. Ang buhay ay binubuo hindi ng malalaking sakripisyo, kundi ng maliliit na bagay. So, ang buhay, mga kapatid, hindi sa malaking sakripisyo, kundi sa mga maliliit na bagay. Oo nga naman, yung mga things
ay pag naipon, malaking bagay yun. Di ba nga yung patak, kapag ka yun ay naipon, nagiging isang malaking timba. Hindi nagsisimula sa mali. Kahit anong bagay, di ba? Nagsisimula talaga yan sa mali. Katulad ng puno, nagmula yan sa buto. O, ganun ang prinsipyo sa negosyo. Hindi agad yan malaki. Kapag ka malaki ka agad pala, biglang pagsimula yung negosyo sa maliit na bagay, ito ay lumalaki ng lumalaki agad. So, di ba yung kinder la kay o mas mababa pa doon, mas maganda yun. Kasi nabibuild yung kanilang knowledge. Pero yung anak mo, 7 years old pa lang, ay hindi ubra. Di ba? Hindi ubra, hindi po pwedeng ganun. Kailangan nagsisimula sa pinakamababa. Ganun din sa ating spiritual na buhay. Nagsisimula sa mga maliliit na bagay. Nagsisimula sa maliliit na bagay at eventually nagiging matatag tayo sa Panginoon sa paglipas ng mga panahon. Yan. So hindi na sa spiritual yung vegetarianism. Yan. Kailang alis ko na karne ko. Maggulay na agad. Binigla mo yung sarili mo, nag-vegetarian ka. Sa susunod na panahon yan, dahil nabigla ka, maalis ka din sa pagka-vegetarian, babalik ka. Sinubukan ko mag-vegetarian. Hindi unti-unti. Dapat unti-unti pala yan. May week o may konti lang kinakain mo, may week, konti lang kakainin mo, hanggang unti-unting mawala. Ganun po pati. Hindi basta wala. Saan ka nakakain ng karne? May ganun. No, kapag kami unti-unti ka nawala yun agad. Pero kung binigla mo, ay talagang magkikrave ka. Babalik ka sa ating, ganun na mangyayari dyan. Kaya mas safe na paunti-unti mong binibuild yung sarili mo hanggang sa maging strong at bumuti ang iyong kalusugan. Spiritual na buhay, hindi yan biglaan na talagang ganun pa nakagad. Things na paglilingkod sa Panginoon, lingkod yan sa Panginoong Diyos, mga kapatid. At appreciated pa rin yan ng ating Panginoong Diyos kahit yan maliit na paglilingkod sa Kanya. Kaya hindi mo kailangan madiliin ang paglilingkod sa Panginoon na kunin mo lahat ng mga dapat kunin sa pag-serve sa Panginoong Diyos. Mangyayari yan sa susunod na panahon, manghihinawa ka. Kailangan paunti-unti. Hindi mo parang sasakupin lahat. Hindi po ganun mga kapatid. Paunti-unti yan. Kahit naman yung nagpapastor, hindi naman po yan agad na nagpastor agad eh. Yan ay sa maliit na bagay muna nagsisimula. Maaring sa church muna, sa tahanan muna. Nagsimula siyang manalangin sa harapan ng pamilya niya. O gano'n. Hanggang sa mapunta sa public, hanggang sa magkakaroon care group, hanggang sa church na. At hindi pa doon, mag-aaral pa. Hindi agad, hindi bigla. Binigla mo yung sarili mo, ay wala. Mag-graduate nga sa pagpapastor na bata. So nagsanay muna siya ulit kahit nag-graduate na. Kasi nagsisimula sa maliit, papalaki. Hindi po pwedeng bigla ang nasa spiritual na buhay. Ano bang masumpong gawin ng iyong kamay? Gawin mo ng iyong kalakasan. Gawin mong kanais-nais ang iyong gawain na may mga awit ng papuri. Kung nais mo magkaroon ng malinis na listahan sa mga aklat ng langit, huwag mabalisa o magalit. Bakit? Kapag ka ikay nagmamadali, lagi kang nababalisa, di ba? Kapag ikay nagmamadali, madali kang magalit din dahil ayaw mo na may sagaban. Totoo yan kapag ikay nagmamadali. So ibig sabihin, kailangan relax lang. Kailangan hinay-hinay lang sa spiritual na buhay. Kailangan hinay-hinay lang sa practical na buhay. No? Relax lang, enjoy your life. Kasi nga naman kapag ikaw ay labis na mayroong gustong makamit agad, gusto mo agad makuha yung mas maganda, mas malaking bagay. Kapag ka ikaw ay talagang nagdali at wala kang pasensya, madali kang mabalisa. Ayan. Mabalisa. Yan po mga kapatid, kailangan ay hinay-hinay lang. I-relax mo ang iyong sarili.
lalo na sa spiritual na buhay, dahan-dahan lang na progress papalapit sa Panginoon. Ang iyong pang-araw-araw na panalangin ay, Panginoon, gawin akong pinakamabuti. Ayan, pinakamabuti in your context. Pagkalooban mo ako ng lakas at katuwaan. Tulungan ako madala sa aking paglilingkod ang pagmamahal na ministeryo ng tagapagligtas. Yan ay napakagandang panalangin, no? Na ma-enjoy natin yung pag-ministry. Ma-enjoy natin yung pag-ministry. Kapag ka kinamal mo lahat, kinuha mo lahat, hindi mo mai-enjoy ang ministry, mga kapatid. No? May stress ka lang. Pero kapag ka minahal mo ang paglilingkod, gradually magiging masaya tayo. Tingnan ang bawat katungkulan, gaano man kababa na banal sapagkat bahagi ito ng paglilingkod sa Diyos. Huwag hayaan ang anuman upang makalimot ka sa Diyos. Isama mo si Kristo sa lahat ng inyong mga ginagawa. Yan ang pinakamaganda, no? Sa lahat ng ating mga ginagawa, isama natin ang Panginoon Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, yung ating gagawin, meron tayong sa isipan na ginagawa ko 'tong Panginoon, itong bagay na ito, para ako'y makapaglingkod sa iyo in the future. Para marami akong makilala upang mabahagian ng inyo po. Kaya ko ito ginagawa. Hindi pa napitang ano yun. Napakagandang nasa isip. Kaya Panginoon, lagi akong natakbo. Dahil gusto ko marami akong maging makakaibigan, o makita nila ako, para na sa ganun, pag magbahagi ng salita ng Panginoon, ay hindi na sila ma-prejudice sa akin kasi kilala nila ako. Di ba? Na nagja-jogging dyan. So, isang napakagandang ano yun. Napakagandang halimbawa, mga kapatid, no? O ano man ang meron tayo. Ganito, Panginoon, para mamay mga kalsada, makikaibigan ko yung mga tao, para makapagbahagi ako ng salita ng Panginoon sa kanila. Di ba? Basta hindi naiilang. Napakaganda nun, no? Para hindi strange lugar. So, mga haki, katulad ng Bible, di ba? Para friendship evangelism. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga gawa na dapat nating gawin, practical ito sa buhay natin, lagi man nating gipalit man ito, kailangan isama natin ang panukala ng ating Panginoong Hesus. Kung magkagayon, ang inyong buhay ay mapupuno ng liwanag at magpapasalamat. Gagawin ninyo ang pinakamabuti, masayang humahayo sa paglilingkod sa Panginoon na puno ng kanyang kagalakan ang maganda. Nagpapasalamat sa Panginoon at masayang humahayot ng naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano mang bagay na hindi tayo masaya sa paggawa, hindi mo magagawa ng maayos. Di ba? Pero kapag ka masaya tayo, nagagalak tayo, naggumawa, maganda yung magagawa natin. Kapag ini-enjoy natin yung paglilingkod sa Panginoon, mas maganda yung paglilingkod natin sa Panginoon Diyos. Pero kung napipilitan lang tayo, malungkot tayo at hindi tayo masaya sa paglilingkod sa Panginoon, matamlay din yung paggawa natin at baka hindi natin matapos. Kaya sabi dito, ano bang masumpong ang gawin ng iyong kamay? Ibig sabihin kung ano yung talento mo, kung ano yung talagang kinahiligan mong gawin, gawin mo ng iyong kalakasan. At idadagdag natin dito, gawin mo ng iyong kalakasan kasama ang ating Panginoon. Yan ang tinig ng tungkulin na ibinahagi sa atin ng Panginoong Diyos. Kasi may kinalaman ito sa stewardship, yung ating pag-aaral ngayon. No? Tayo ay pinagkalooban ng talento ng Panginoon sa ating mga kamay. Gamitin natin ito sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Maging masaya tayo na gamitin ito sa paglilingkod sa ating tagapagligtas habang tayo ay nabubuhay sa mundo na ito. So ito po ang devotional natin ng Itadapo. Happy midweek po sa inyo pong lahat at tuloy na idalangin ang lahat po ng ating mga kapatid na may mga karamdaman sa mga oras na ito. Sa pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Ibalik na po natin kay Brother Melvin. Matagal na rin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Isip ko'y lito
pag-ibig niya'y tapat at totoo, katugunan sa mga hanap ko. Siyang pag-asa ng buhay ko. Kaya't ngayon ako'y nagagalak, dahil sa akin mayroong nagmamahal. Tunay ngang aking alam, si Jesus nga ang pag-asa ng buhay. Si Jesus nga ang pag-asa ng buhay. Amen. Si Jesus tunay ang pag-asa ng buhay. Ayan, salamat sa awit, ano. Hindi natin alam na meron palang nagmamahal. Ayan, kasi minsan tayo ay nalulungkot. Huwag tayo malungkot, mga kapatid. May nagmamahal talaga sa atin, ano. At siya ay ang pag-asa ng ating buhay. Doon sa mga nawawala ng pag-asa, yun talagang mabigat ng pinagdaraanan sa buhay. Ayan, para sa atin yung awit na yan, at para tayo lumakas ang ating pag-asa. Ayan. At salamat sa message, Pastor. Napakaganda na po. Ang tinig ng tungkulin, tunay na masaya maglingkod, diba? Masaya naman talaga maglingkod. Diba, kapag ikaw hindi masaya sa paglilingkod, hindi ka magtatagumpay sa paglilingkod. Ibig sabihin, napipilitan ka lang. Kaya dapat unahin mo maging masaya kasama si Jesus, ano? Para sa iyong paglilingkod, maging masaya ka sa buhay. Ganyan, ano? Tunay na dati, ano, ako'y hindi pa ganun ka-active, o talagang negative pa nga, hindi lang masabing positive ang buhay ko na, no? Negative ang buhay ko sa Panginoon. At iniisip ko, sayang yung oras ko dyan, simbahan, sayang oras. Hindi ako magkaka-benefits dyan, pero mali, ano? Nasa masayang pamumuhay pala kapag kasama mo si Kristo, ano po. At yung ginagawa, masaya ka, maging busy ka sa gawain, masaya, sa buhay na masaya. Tunay na masayang kasama si Jesus, ano, mga kapatid. Kaya dapat sa lahat na yung ginagawa, sabi ni Pastor, ay isama mo si Kristo sa lahat ng iyong ginagawa. Anong bagay na hindi tayo masaya sa paggawa, hindi natin magagawa ng maayos. Huwag natin pagpilitan, ano po. Huwag natin pagpilitan na kaya natin, malakas tayo, magaling tayo. No, wala si Kristo sa buhay natin, surely we will fail. Yung iba akala na lang tagumpay sila dahil masenso sila, no. Minsan akala na si Satan kasi magaling magbigay ng regalo magaganda, akala natin kaya sa Panginoon galing, ano. Pero kung malayo ka sa Panginoon, hindi yan galing sa Panginoon. Mga panuhuli sa Satanas yan para mapalayo ka sa Panginoon, ano po. Ayan, purihin ng Panginoon sa magandang araw na to. Kung ano man ang ating gagawin, gawin natin ng buong husay, sabi nga, no? Gawin natin ng maayos at kalugod-lugod sa Panginoon. Salamat po, Pastor. At sama natin sa panalangin ng manugang ni Sister Melissa Gamboa, si Kat. Malala po ang kanyang ubo ngayon. More vitamin C po para kay Kat. Kalamansi yung the best, ano? Kalamansi ay the best. Huwag masyadong matamis, pero pwede naman lagyan ng konting sugar kasi dagdag din niya sa energy yung sugar, ano. At wag na mag soft drinks. At ayan, at pag lumampas ng 3 araw yung ubo, pwede na pong ipa-check up kasi offensive na sa lalamunan, ano. Pero panalangin natin siyempre, di ba? Panalangin natin. At meron pa ba? Nakakabata ang naglilingkod kasi masaya. Praise the Lord, Sister Nipa. Totoo yan, ano? Totoo yan. Natuwa ako sa sinabi niya po, ano. Totoo yan, nakakabata ang maglingkod kasi masaya. Alam niyo ba na kapag yung kasabihan na pag ikaw ay palaging tumatawa, hindi ka tatanda, tunay. Tunay naman, ano, sa pag maglilingkod ay masaya at babata ka talaga. Praise the Lord, ano po, napakaganda. Simpleng sa pangungusap lang, tunay na
isang malaking testimony. Ayan, ano po. Tayo manalangin mga kapatid. Manalangin natin bawat isa na tayo maging masaya sa paglilingkod. Prayer for my husband. Eye operation. Si ano to, yung ano na pangalan ni Robert ba pangalan? Bandia. Si asawa ni Sister Lynn, di ba siya yung kagagaling lang sa kidney stone, tas ngayon eye operation naman. Sige po, sama po natin sa panalangin. Pasama po ulit si Hana. Sige po, sama po ulit natin si Hana. Let's pray po mga kapatid. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pasasalamat sa umaga na ito na kami muli niyong binigyan ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa. Salamat sa napakagandang mensahe sa umaga na ito, na kami pagkasama namin kayo sa anumang aming gagawin, na kami ay magtatagumpay, kami magiging masaya sa paglilingkod sa piling po ninyo. Salamat sa pangako na ito at sa pag-asa. Tunay na ang aming pagkukulang ay aming mapupunan, at tulungan po kami sa aming pagbabago ng aming mga karakter, na kami patuloy na makita namin ang iyong kaharian, upang sa ganun sa aming paglilingkod maging masaya po kami at hindi nagpapanggap lamang. Bigyan niyo po kami na sapat na oras, sapat na kapahingan, sapat na kalusugan, sapat na karunungan na nagmumula po sa inyo, at sapat na willingness na aming naisisuko ang aming mga sarili sa inyo, upang sa ganun sa lahat naman, anuman ang aming gagawin, naglalakad, nagpaplano sa buhay, nagtatrabaho, ay kasama po namin kayo. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang manugang ni Sister Melissa Gamboa na sikat. Malala ang kanyang ubo sa mga sandali na ito. Ipuin po siya na inyong pagpagaling na kamay, at guminhawa ang kanyang pakiramdam, at tuluyan ang gumaling. Makita niya na kayo po ang nakilang manggagamot na nagpagaling po sa kanya, at patuloy siya magtiwala po sa inyo. Dalangin din po namin ang asawa ni Sister Lynn Bandias, na siya po ay may operasyon sa kanyang mata. Patuloy na pag-iingat ang aming panalangin sa kanyang operasyon, at mahuhusay na manggagamot ng doktor ng humawak sa kanya, at maging matagumpay ang operasyon na ito, at may balik ang kanyang mahusay at malinaw na paningin. Dalangin din po namin ang kanyang buong pamilya. Ipagkaloob po sa kanilang mga pangailangan na sandali na ito, at pati pag-iingat sa araw-araw, lalo higit sa kanilang mga kalusugan. At patuloy na pagpapala ang kanilang maranasan na nagmumula po sa inyo, di lamang sa pisikal, di lamang sa pinansyal, maging sa espiritual din naman. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Hana, na patuloy na kagalingan ng aming panalangin sa kanya, patuloy na pag-iingat, patuloy na maranasan niya ang inyong pagmamahal, patuloy na makita niya na kayo ay nariyan upang kami ay samahan ano pa mang pagsubok ang dumating sa aming buhay. At higit sa lahat, patuloy na kanyang pagtitiwala sa inyo ay mas tumaas, at makita niya ang inyong pagmamahal. At dalangin din po namin na iba pang may mga kahilingan, may mga karamdaman. Sister Angel Frianesa sa kanyang past recovery, ganyan din ang tatay ni Ma'am Jamie, ay patuloy na siyang gumaling. Si Kuya Arman sa kanyang patuloy na recovery at kalakasan. Sister Ann Rospel Hermino Tolentino sa kanyang patuloy na pagpapagaling, pagpapalakas at recovery. Samahan po siya palagi kasama ng kanyang pamilya, at ipagkaloob sa kanilang mga pangailangan sa bawat sandali. Ganyan din si John Hunsya at ang iba pang mga kapatiran na aming mga kasama sa prayer list. Kaya din ang lahat ng pamilya na nakikinig ngayon ay panalangin namin ang malusog na pangatawan sa maghapon na ito. Bagaman maulan, pamisan-misan, ay ingatan po kami sa aming mga gawain, ilayo sa anumang kapahamakan. Kasama din namin sa prayer ng family ni Sister Emelinda Makalalag, ngayon din si Manong John, si Brother Eliseo, ang kanyang asawa, at ang kanilang maliit na anak ang kanilang maliit na baby na bata. Ngayon din si family ni Reynard Wenzel Garcia, si Ruby, si Annie, Nicolo Andre Garcia, at ang baby na nasa sinapupunan pa lamang ay patuloy nyo ingatan. Ngayon din patuloy nawa silang samahan ng Holy Spirit na ang kanilang pananampalataya maging matatag, at pa mang pagsubok na darating sa kanilang buhay.
Dalangin din po namin, Ama, ang family ni na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sila Annie, Patrick, Nicola, Trixie, Eusebio, Pascua. Patuloy na makiparamdam sa kanilang inyong pagmamahal at makita nila ang tunay na liwanag. Makita nila ang inyong kamay na iniabot sa kanila at sila ay patuloy na magtiwala sa inyo, manampalataya at tanggapin kayo bilang personal at tagapagligtas. Amin din panalangin ng family ni Sister Melissa Gamboa, kasama na si Melvin at ang kanyang may bahay na si Brother Monty Gamboa. Ingatan siya sa kanilang pamumuhay, pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Patuloy, hindi lamang pang pisikal na karamdaman, kaya din ang kanilang spiritual na pamumuhay ay patuloy na maging matatag. Kasama po kayo sa araw-araw. Patuloy din namin kasama sa panalangin ng mga ang mga naghihintay ng baby. Sina Pastor Nelvin, sila sila Brother Kevin, sila Brother James at ang iba pa namin kapatiran na naghihintay pa rin ng baby sa mga sandaling ito. Naway ito yung pagkaloob sa kanila sa lalong madaling panahon. Ipakita niya po na ang kanilang mga hinihintay at pag-asa ay darating po sa kanilang buhay. Amin din dalangin ng mga family na malayo sa mga kapatiran na malayo sa aming pamilya nagtatrabaho sa malayo. Si Brother Rudy Masiklat, Sister Aiza Erilia, Sister Joy Valencia, Sister Tintin Paa, si Brother Buboy Paa at ang iba pa. Kasama na rin si tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang pamumuhay. Ay patuloy na ingatan silang lahat sa kanilang paggawa sa araw-araw, sa kanilang kinaroroonan, malayo sa anumang kapahamakan. Dalangin din namin ang kalakasan at mga recovery at kagalingan ng mga sumusunod, si Ate Lorna, si Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, si Baby Josiah, Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, si Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila, kasama rin Sister Feli Domingo, si Brother Lorenzo, Sister Lorna, at si Sister Ana Manuel, Christopher Omali Cuderes, si Sister Erika Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, kasama na iba pa namin mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Kasama rin ang aming mga prayer, mga panalangin na nasa laman ng aming puso't isipan sa mga ngayon. Naway samahan kami sa araw-araw paggalingin ng may mga karamdaman na ito. Alam niyo po ang kanilang kalusugan at kalagayan sa mga sandaling ito. Patuloy sila ay nagtitiwala po sa inyo at alam namin na hindi nyo kami pababayaan. May sa kapila na inyong pagmamahal, Ama, ito kami makasalanan. Patawad po kami man ay nagkulang at nagkasala. Samahan kami patuloy na maging masaya sa lahat ng aming gawain kasama po kayo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli ay salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Salamat sa patuloy na nagsishare at alam ko ay kayo ay nariyan dahil kayo nag-i-enjoy at kayo ay nabibless sa bawat umaga na po. Dahil maging kami man ay nabibless din at alam ko na tayo makakalimutin. Kailangan natin ng reminder araw-araw. Tayo ma-remind, tayo ma-revive sa ating pagkakatulog. Tayo ma-bless sa bawat umaga. Sa mga hindi ko nabati kanina, good morning po sa inyo. Sister Melissa Gamboa, si Ate Reby, Sister Rose, Sister Lynn Bandejas, good morning po. Sister Shirley, at sino pa? Wala na, nakita ko na lahat. Si Ma'am Pemi, good morning po Kuya Abner. At sa lahat ng mga nariyan sa background. Sister Helen de la Cruz Malyari, good morning po sa inyo. Sister Ellen Alpindo, magandang umaga rin po. At sa mga nariyan sa background ngayon, Marife Ibanez, and Imani, hindi ko alam apelido nito, hindi yata Pilipino, pero nakasin sa kahapon, ano? Sister Joy Valencia at sa iba pa. Hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy lamang tayong sumubaybay sa Kanya at tuloy na tayo sinasabaybay niya, hindi niya tayo pinababayaan na po. Huwag tayong susuko sa Kanya sapagkat siya mismo ay hindi nagbitiw sa atin. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling,
love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.